Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. And ayan, for today's video is atin pong pag-uusapan or maririnig po natin kung ano po ang mensahe ni Kalinga Prab tungkol po sa mga gustong magstay or gustong umalis ng Kalingap. And nung nakaraan is napanood natin or napag-usapan natin ang tungkol po sa bagong rules na ipapatupad po ng Team Kalingap sa 2026. And syempre, ayun nga po is hihigpitan po nila kasi nung last year or this year 2025 is medyo maluwang-luwang po yung rules. Kaya marami pong hindi tumutupad or kung bagay madali lang po sa kanila na hindi sundin kung ano po yung patakaran na yun. So ngayon is napag-isipan nila or napagdesisyonan po nila na medyo na talagang hihigpitan po nila talaga kasi dito po kasi nagsisimula ang bashing, no? Kaya, so ngayon is, ayan nga, sa 2026 ay may bago na or ipapatupad na nila yung bagong rules. Kaya naman is kung sino yung gustong umalis. Kung sino yung gustong mag-stay, so better tumupad po sa rules. At ayan nga, atin pakinggan kung ano yung mensahe po ni Kalinga Prab sa mga gustong magstay sa Kalingap. Mapa-reactor man yan, mapa-Kalingap partner man yan, or Kalingap beneficiaries or Kalingap angels man yan, kasama po sila sa rules na ito. So ayan, pakinggan po natin si Kalinga Prab. Mga inaano namin, pinagmimitingan din namin ni Papa kung paano yung Sabi ko, magawa ko ng rules ko, then siya, i-approve niya or dadagdagan niya. Ako na lang magawa nun sa akin. Okay. Eh syempre, dapat sundin natin. Pwede naman, kung ayaw niyong sundin, pwede namang umalis sa Kalingap kung ayaw sundin or kung gusto mo maging malaya ka, umalis sa Kalingap. Ganun lang naman po yun. Hindi naman po tayo namimilit dito. Hindi po tayo namimilit dito. Maluwag po tayo mag-welcome. Welcome natin kahit sino. Pero dapat sumunod sa rules natin. Sumunod sa rules. Okay po? And syempre, magbibigay din ako ng rules sa mga sa mga beneficiaries ko mismo, sa mga K-boys, sa mga leading man. Magbibigay din ako ng rules sa kanila. So ayan guys, maliwanag naman po siguro sa lahat ang mensahe po ni Kalinga Prab at ito po ay napakasimple, no? Napakasimple po ito para sa isang taong gustong tumulong or kung talagang ang puso mo ay nasa Kalingap is napakasimple po itong gusto po ni Kalinga Prab. Kaya naman sa mga nagpaplano po na mag-stay sa Kalingap or nagpaplano pong tumulong or gustong tumulong po sa Kalingap, ayan, wala naman pong masama kung sundin na lang po natin yung mga rules. At syempre, tulad nga po ng sinabi niya is lahat po ay welcome. Madali lang po yung pag-welcome nila, pero sana naman po is tumbasan na lang po natin kung ano naman po yung rules or kung ano naman po yung tumatakbong patakaran is sundin na lang po natin kasi lagi pong sila po yung sumasalo ng mga bashing or lahat-lahat. Kung nagkamali po ang isang reactor or nagkamali po ang isang Kalingap partners, nagkamali ang isang Kalingap angels at Kalingap beneficiaries, ayan, pag nagkamali sila, sino yung sumasalo? Sina Kuya Bal, Kalinga Prab, ayan, sila lang din naman yung kawawa na sumasalo sa mga isyo. Tulad po sa nangyayari ngayon na halos nagsasakripisyo na po
ang main channel ni Kalinga Prab dahil sa mga issue na yan, no? Kaya eto na nga napag-isipan nilang gumawa ng mas mahigpit na patakaran para maiwasan po yung bashing or para maiayos po yung mga problema na napagdaanan ngayong 2025. And sa next video clip naman po natin is atin pong alamin kung tuloy pa po ang Franz Joy or kung ano naman po ang masasabi po ni Kalinga Prab tungkol dito, kasi marami din pong supporter si Joy Diwata or marami din pong naghihintay sa episode ng Franz Joy, no? And ayan, alamin natin kay Kalinga Prab kung itutuloy pa ba o hindi ang Franz Joy. Kumusta ang Franjoy? Wala po. Tinigil ko po ang Franjoy kasi di ba nga dun sa issue na nag-comment nga itong ate ni Joy na wala daw consent. So, di wag. Tinigil po natin. No? Wala naman po nakipag-usap pa sa atin. Wala pa naman nakipag-usap sa atin. Si Joy pa lang naman yung nakipag-usap sa akin, nagsipin ng tawad. So, anong dahilan para ituloy natin yun kung ganun lang naman na parang hindi naman sila masaya sa ginagawa natin para kay Joy. So, itigil natin, di ba? Tapos makakomment pa ng ganun na wala naman daw consent. Bira. Hindi sana, noong pa lang start na i-vlog ko si Joy, di sana, nagreklamo na siya. Hindi yung ngayon pa siya mareklamo. Di ba? Sana nung pag-upload ko or pagpunta ko kay Joy, pag-vlog ko, sana nung pa lang, pinigilan na niya ako. Diba? Tapos ngayon, porque na, ganyan nga, saka siya magreklamo ng mga ganyan na ma-comment ng ganyan. Walang consent, tapos binablog. Diba? Pero nung binablog ko sila, nung time na, walang-wala pa. Wala silang sinasabi. Ngayon na, hindi naman sila lahat na. Hindi po sila, Nanay Imelda, hindi po wala pa akong masabi. Kay Joy, wala akong masabi. Doon lang sa atin niya na, hindi ko talaga hindi ko mapinta. Bakit niya nasabi yun? Hindi ko yun inaasahan. Ako naman po, naghintay lang ako. Naghintay lang naman ako kung kailan. Kahit mag-chat lang, wala problema. Si Federico nga nandito eh. Di ba? Si Federico nga nandito kagabi, kinamayan ko pa. Kami po, di po kami nagtatanim naman. Pero di kami agad nagtitiwala ulit. Pero yung sama ng loob, di kami nagtatanim. Kaya, ayun. So, hanggat wala naman nag-aano sa akin or di natin yun walang Franjoy, di ba? Saka si Joy, di ko pa naman nakakausap about dyan. So ayan guys, narinig natin kung ano yung paliwanag ni Kalinga Prab tungkol sa Franz Joy, no? And siguro maliwanag na sa lahat na siya ay naghihintay. Mag-message po yung kapatid ni Joy para po maliwanagan na ang lahat, no? Kasi ayan, sabi nga ni Kalinga Prab is si Joy lang po yung nag-message pa or nag-reach out pa, no? Kasi nga tungkol nga po ito sa message po or sa comments po ni kapatid ni Joy na kung saan is ito ay nagsimula na naman ng bashing, no? Kaya medyo parang na-offend na rin si Kalinga Prab or nasaktan din po siya kasi ganun po yung comments ng kapatid ni Joy. At kay Nanay Imelda naman, ayan, nasabi naman po ni Kalinga Prab na wala naman po siyang comments or wala siyang masasabi kay Nanay Imelda kasi mabait naman si Nanay Imelda and naiintindihan naman natin kung ano naman yung pakiramdam ni Nanay Imelda. And napapansin nyo is medyo naglabas po ng saloobin si Kalinga Prab is hindi niya naman po kasalanan kung bakit nakapag-voice out po siya ng ganong words ng salita, no? Kasi parang sobra kasing nasaktan din po siya or kahit sino. Kung mararamdaman nyo lang kung ano yung pakiramdam nararamdaman ni Kalinga Prab sa comments na yun is alam ko
maramdaman nyo rin kung kayo ang nasa katayuan ni Kalinga Prab. Kaya huwag nyo na siyang i-bash or huwag nyo na siyang bigyan ng komentong negatibo, no? Kasi wala po siyang mali dito. Wala po siyang mali. And ayan nga, tulad nga ng sinabi nila na welcome ang lahat sa Team Kalingap. Yun nga lang is, sana naman po is respeto lang or tuparin po kung ano po yung mga rules na ipapatupad, lalong-lalo na ngayong 2026. Kaya ngayon, kung gusto mo magstay sa Team Kalingap, ayan, napakasimple yan. Sundin ang rules para tuloy-tuloy ang pagiging Kalingap partners, Kalingap reactors, at Kalingap beneficiary mo kung ikaw ay isa sa mga ito. At ayan nga, nasabi din po ni Kalinga Prab na ayun nga na hindi naman po sila nagtatanim ng galit as long na makipag-usap sila or humingi po sila ng sorry or kung mag-reach out man lang po sila, kasi sabi nga ni Kalinga Prab is hindi po sila magtatanim ng galit. Ayun nga lang, tama po yung sabi niya doon na hindi sila nagtatanim ng galit, pero hindi na po ganun kadaling magtiwala. So ayan, kagaya po nga ni Federico, no, kung natatandaan nyo po yung issue tungkol sa talagang napaka-init na issue noon kay Federico, no? And sa Kalingap. Pero ito na ngayon, bumaliktad na si Federico at ngayon nasa Team Kalingap na siya. So, tinanggap pa rin po siya behind sa lahat po ng issue or sa lahat ng pambabash na ginagawa ni Federico noon is tinanggap pa rin po siya. Ayun nga, behind that is, ayan nga, is mahirap pong magtiwala. Although tanggap siya, kaso nga lang, syempre, ang buong tiwala is kontrolado po yun. Hindi ganun-ganun kadali na magtiwala po muli sa mga taong bumabalik or IST bumabaliktad. Ganon. Kaya yan po yung update natin tungkol po sa bagong rules at tungkol sa France Joy. Ayan po ang update natin. So, hintayin po natin kung kailan magkakaroon ng France Joy at atin pong abangan kung sino po yung karapat-dapat or kung sino po yung sisipain sa 2026. So, ayan, bye-bye. Thank you for watching.